A day in the life of a 22-year-old content creator mom. So dito nga nauna ako nagising sa mag-ama ko, kaya bumangon na ako at bumaba para makapaglinis na. Mahirap na kasing maglinis kapag gising na si baby. Bukod kasi sa maglilikot si baby, maaari niya ring malanghap yung mga alikabok na pupunasan mo at wawalisin mo. Kaya ayan, for the linis nga talaga ako dyan. Kadalasan kasing mga kalat ni baby, yung pinaglaruan niya ng gabi ay hindi ko na naliligpit. Diretso na kasi kami sa taas para matulog pagtapos namin kumain. Kaya kinabukasan ko na lang nililinis at nililigpit. Hinayaan ko muna kasi siya maglaro para mapagod, para sana makatulog agad pagka nasa higaan na kami. Kaso hindi. Iba ang topak ng anak ko. Dinaig pa ang call center kung matulog. Minsan 12:00, minsan 1:00, kaya ang ending parehas kaming puyat. Hindi kasi pwedeng tulugan siya kapag nasa taas na kami. Mababa lang kasi yung harang sa gilid. So tinutulugan namin, kaya kapag tinulugan mo siya ay talaga naman. Hindi lang buko lang aabutin pagka nalaglag. Kaya wala akong choice kundi bantayan siya hanggang sa makatulog siya. Minsan nga nag-aaway na kaming dalawa kasi antok na ako, pipikit na talaga, babagsak na talaga yung mga pilok na mata ko. Siya hindi pa rin energetic pa rin, Diyos me. Plus na, hindi pa kumakain ng chocolate yan sa gabi pero napaka-hyper. Tapos kahit anong takot ko, may mumu na dyan, may sa bubong. Naku, hindi mo pa rin matatakot. Kaya wala rin akong choice kundi hintayin talaga siyang antukin. At na matapos nga ako maglinis sa sala, ay for the linis naman ako dito ngayon sa kusina. Hindi pa man din ako tapos sa paglilinis ay nagising na nga yung dalawa. Kaya madali ang linis na nga ito. Dahil maya lang manghihingi na ng kape at almusal yung mag-ama ko. Na matapos nga kaming mag-almusal ay for the gawa na ng lamesa ang aking asawa. At syempre, hindi mawawala sa eksena ang aming maliit. Tutulungan niya daw ang daddy niya. Fast forward, nung tanghali nga, pagtapos namin mananghalian, ay pinatulog ko na si baby para makaligo at magawa na ang dapat kong gawin. Matapos na umaligo, ay nag-start na agad ako sa mga gawain ko habang tulog pa si baby. At for the food trip muna tayo, nagutom kasi ako ng bakian. Kaya kumain muna ako bago ako nagsimula sa mga hugasin ko. Gutom yan, girl. Matapos nga akong kumain, ay sinimulan ko munang iligpit yung mga nahugasan ko kaninang umaga. At nang matapos ko ang ligpitin ang mga nahugasan ko kaninang umaga, sinimulan ko na mahugasan ito na may pinagkainan kaninang tanghali. Minsan napapaisip ako kung bakit natatambakan pa rin ako ng hugasin kahit tatatlo lang naman kami. Matapos nga ako sa mga pinggan na hugasin, ay sinunod ko naman itong mga dede ni baby. Kinagabihan nga, pagtapos namin kumain, ay nauna na kami ni baby tumaas sa lugar namin. Nagtatato kasi yung daddy niya. Kaya ito, tamang laro muna ako sa kanya. Talaga namang napakaharap-harap ng bata.